Good morning sa ating lahat. Good morning. Ngayon, hindi na kayo iba yun. Magandang umaga at parang ano yung natin na naaayon sa weather no? Smile naman kayo dyan. Para, we praise the Lord sa time na ito na nandito tayo. And kahit na konti lang tayo, marami na sa konti tayo kasi marami. Still, the name of the Lord is worthy sa ating praises and worship today. And before that, let us pray. Our Father in heaven, we would like to thank you, Lord, for today, oh God. We thank you, Lord, for the wonderful opportunity, Lord, that you have given to us. And Lord, we come before you today, oh Lord God, acknowledging, Lord, that you are our God. You are our faithful God. You are our creator, our sustainer, our provider, and our holy God. And Lord, today, whatever it is, oh God, that might hinder us, Lord, para bigyan namin, Lord, ang buong worship sa iyo, Panginoon. May Lord, we come to you, Lord, with a broken heart. And we know, Father God, that you have already blessed us, Lord. Through your blood, you have caused the Lord Jesus. And Lord, we might be struggling a lot of things in our lives, Lord, but we know, Lord, your grace is enough for us, Lord Jesus. And as we worship you today, Lord God, give us a heart, O Lord Jesus. A heart, Lord, that is only centered sa iyo, Panginoon. Not on what we can do, but what you have done in our lives, Jesus. And we thank you, Jesus. And then, as we worship you today, Lord, like David, Lord God, in his word, create in me of your heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. And do not cast me from your presence, but take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me obedient spirit to sustain me. Amen. Let us sing this song of your hearts. That's what I long for. A heart that follows hard after thee.
people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues to all generations. And Psalms 108, let's say together. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. The day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord, Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. You have made us glad, O God, not because, O Lord, we are good. Amen. Lord, you have made us glad, Panginoon, because of your works, O God. And Lord, we remember that one, Panginoon. Everything, Lord, that we do, Panginoon, is not because, O God, we are good and because we are good. And today, O Lord, we just want to come to you, O God. And Lord, we come to you, Panginoon, and we ask, Lord, that you will continue to bless us, O God. And Lord, we ask, Panginoon, that you will continue to
gawin, Panginoon, for all the things that you have done in our lives, O Lord Jesus, to worship you. And today, O God, as we continue with our worship as a church, Panginoon, may it be, Lord God, that will continue to work in our hearts, Lord. You continue, O God, to bless each and every one of us, Panginoon. That whatever it is, O God, that you want us to learn from your word, Lord Jesus, and from the fellowship here, Lord Jesus. May it be, Lord, that we only give glory to your name, Jesus. Amen. Let us pray. Father, we praise you and we honor you, Lord. Tunay nga po, O Diyos, kayo po ay dakila. Kayo po ay karapat-dapat purihin sa bahin, O Lord. Lord, sa oras na ito, Lord, we take this time, Lord, to pray, Panginoon, sa mga nangyayari, O Diyos, sa aming kapanahunan. We pray, Lord, sa cessation ng hostilities sa Middle East. We pray, Lord, for your divine intervention. We pray, Lord, sa protection ng aming mga kababayan, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kamag-anak, Panginoon, O Diyos. Pinapanalangin namin, Panginoon, pag-ilos mo, O Diyos, sa dalawang panig, o sa maraming panig, Panginoon, at mga bansa na apektado. Kayo po ang Diyos na maghari, Panginoon, pakayapaan ni Kristo Jesus na maghari, Panginoon. Pinapanalangin namin na hindi na po ito magtagal. At kayo, Panginoon, ang siyang Diyos na hari, na kayo ang Diyos na nagbabago ng kapanahunan. Amen. Naglalagay, Panginoon, ng mga pinuno at nag-aalis nito. Yes, O Sa God. oras na ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang pagbabago sa Middle East. Yes, Lord. Tinatras din namin ang bansang Pilipinas Amen, God. na ang hustisya mo, ang katwiran mo, Panginoon, ay maghari. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy kong magliwanag, ang iyong ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng tao. Amen. Yes, Lord. Maging sa mga pinuno, O Diyos, kayo ang may kakayanang hawakan at baguhin ang kanilang mga puso at isipan. Amen. Panginoon, kayo na po, Panginoon, ang maghari, O Diyos. Kayo na Diyos na nag-aalis. Kayo na naglalagay ng mga pinuno. Kayo na naghahari, Panginoon, ang maghari sa aming bansa. Pinapanalangin namin din, O Diyos, ang bansang Taiwan na manatiling malaya at maging bukas sa Ebanghelyo mo, Panginoon, na maipangaral na po si Kristo Jesus sa lahat ng dano ng bansa nito. Panginoon, mga panalangin, Panginoon, ay iaalay at iniaalay ng mga makatiraw. Sa dakong ito, Panginoon, kayo ang Diyos na tutugon. Kayo, Panginoon, ang Diyos na maghari. At patuloy, Panginoon, baguhin niyo ang aming puso at isipan. Itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. Si Jesus ang may taas. Kayo po ang mag-glorify at ang banal na Espiritu ang mangusap sa amin. Amen. Yes, Sa God. pangalan po ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayo lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makisabay po kayo sa akin sa Deuteronomy 8:10 verse 18, New International Version. When you have eaten and satisfied, praise the Lord your God for good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, praying to observe His commands, His law and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build the houses and settle down, when your herds and flock grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you
forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, the thirsty and waterless land. With his venomous snakes and scorpions, he brought you water out of rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, the power and the strength of my hands have produced this strength for me. But remember the Lord your God, for he is who gives you the ability to produce wealth, and so confirm his covenant which is sworn to your ancestor as is today. This is the word of God. Thanks be to God. Amen. Makauna po tayo. Purihin ng Panginoon. Sabay ng Diyos na buhay. No? Sino sa inyo po rito ang nag-init ng tubig at nakalimutan nag-iinit kayo ng tubig? Meron mo ba nakaraos niya? Marami? Sa maniwala kayo hindi, nangyari na sa akin yun. Hindi nung panahon na ako ay 50s, hindi panahon ng 40s, 30s, hindi panahon ng 20s. Babas ako na nakalimutan ko. Nag-iinit pala kami ng tubig doon sa likod, doon sa church, yung pinaka, namin dati, tawag dito, yung kusina ng church. Nagsasain ng tubig. Nag-iinit ng tubig. Napasarap sa pag-uusap. Nakalimutan ko. Yung tubig naging yung kakore, natunaw. Na-deform pala, na-deform. Alam niyo po yung pagka makakalimutin, ano yan delikado, no? Maraming panahon, delikado yan. Lalo na sa gobyerno. Delikado na makalimutan mo na magbabayad ka ng tax. Or magbabayad ka ng kung ikaw ay kung meron kang bills, di ba? Sa Pilipinas, kung meron kang Meralco o water bills, pag nakalimutan mo at naalala mo na lang, yung puputulan ka at wala kang pabayad, delikado na. To remember is important yan, yung maayos yung iyong remembrance. At isa sa mga nakakalungkot na bahagi ng buhay, pagka yung mahal mo sa buhay ay makalimutan ka. O makalimutan mo. No? Sabi nila, makalimutan mo na ang utang mo, huwag kayong kasama mo. Anyway, remember the Lord your God. Napaka-importante po na patuloy natin inaalala ang Panginoon. Meron tayong kasabihan sa Tagalog na ang yung nakalimutan ko rin. Hindi ko din masabi sa inyo. Napaka-importante talaga na hindi mo makalimutan no? Kaya, bibitihin ko na lang ngayon. Pag naratandaan ko, sasabihin ko sa inyo. So, patuloy po tayo dito sa series na The God I Know. O The God na kailangan natin kilalanin. At sa pagkilala natin sa Diyos, alalahanin natin kung sino ang Diyos na ito. Tandaan natin kung paano siya kumikilos at kung sino siya. Hindi yung inimbento natin, hindi dahil sa experience natin, kundi ito siya. No? Doon sa binasa kanina, it's Deuteronomy chapter 8, 10 to 18. At ito po yung summary no? So, meron doon unang pangunahing
binabanggit. Ito po yung warning na ibinibigay ni Moses sa mga Israelita. Moses warns Israel not to forget the Lord once they enter the promised land and enjoy its abundance. Ano yung mga bagay na kailangan? When they are satisfied, they must praise God for His provision. Why? Because prosperity can lead to pride and forgetfulness. Yung prosperity pala ay pwedeng gawin kang makalimutin. Ay, makalimutan mo yung mga hapdi ng kahapon. At maaari din makalimutan mo ang mga tao na nakasama mo noon. Dahil magbabago na yung kasama mo ngayon. And then, so, making them think wealth comes from their own strength. Moses reminds them that it was God who rescued them from slavery. It is God who guided them. It is God who provided in the wilderness. That ultimately it is God who gives the ability to produce wealth and keep His covenant. So ano yung kailangan natin gawin? No? Napaka-importante na ano natin ng alaala ng memory. Di ba? Napakahirap na hindi. Alam niyo po, isa sa mga na hindi ko makalimutan nun, nung umuwi kami, no, yung last na pag-uwi namin sa Pilipinas, at tinitigan ako ng nanay ko, sabi niya, mas naalala niya pa si B, tapos ang sabi niya kay B, nasa yung pagdisal ko. Kapag hindi niya yung pangalan ko. At ang tawag niya sa akin ay, ang akala niya ako yung tatay ng tatay, no? At talagang tinitignan niya ako, nakalimutan niya yung pangalan ko. Siguro mga around 30 minutes bago niya naalala na ako para sa COVID. At medyo minsan mahirap yun, no? Kaya ko sa inyo kung experience nyo na yung mahal mo sa buhay, nakalimutan ka. Nakalimutan ka dahil sa tandaan o nakalimutan ka. Nung umuwi kami noon, isa sa pinagpapasalamat namin, yung pinakahuling uwi namin na buhay pa nanay. Sabi kasi ng doktor, umuwi kayo, baka hindi na siya umabot ng December. Pero hindi na kami makauwi noon dahil panahon ng COVID. Panahon ng pandemic. Nakauwi kami after ng New Year. Buhay pa ang nanay. Tinahinga na siya, baka hindi na siya umabot ng December. Umabot naman siya, awa ng Diyos. We celebrated yung kanyang birthday. May isang gabi na natulog ako, na-deliver sa akin dahil kwento siya ng kwento. Alam niyo, yung kwento niya, nakalimutan niya na yung mga pangalan ng mga anak, pero ang natandaan niya ay panahon ng World War II. Nung bata siya, kung paano siya iikot ng tatay niya doon sa kanilang lupain sa Kananga at sa Ormo, kaya ito, natin natin. Kailangan ng lupain namin. Maghapon ay kulang. Tapos, meron silang mga tagapangalaga doon. Dumating yung World War II, namatay yung magulang niyang parehas. Yung mga mag-aalaga sa kanila, ay ginawa sila kanila, hindi sila pinag-aaral. Dahil hindi nakapag-aaral, pinagpirma yung panganay, bigyan ng sadaan, napunta na sa mga alaga yung anyway, tapos hanggang sa papaano sila nag-build ni tatay, hanggang sa kung saan sa ibang mga probinsya. Pero yung mga napakalapit na taon ay nakalimutan niya. Yan yun po, habang kasama natin yung mga magulang natin, sa pantalahin na natin. Kung pwede nyo i-record yung mga kwento nila, ikwento nila, pwede na ganyan, no? Pwede na ngayon. Napaka-importante ng mga alaala kasi yun ay nagpapayaman kung sino tayo. Amen. At kung ano tayo ngayon. Kung sino tayo at kung ano tayo ngayon. Mapait man at masaya, yung mga bagay na yun ay nagbuo sa atin. At hindi tayo dapat makalimot. Hindi tayo dapat makalimot sa ginagawa ng mga pinuno natin. Huwag na natin pag-usapan yun, pero huwag natin kalimutan. Ibubuhin sila sa panahon.
natin na sigurado ang Diyos sa kanyang pangako that He is faithful and that He is powerful enough to bring them to promised land. Walang problema sa Diyos eh. No? Ang Diyos ay magbigay. God loves us. And at yung love na yun, ay maganda ang plano niya doon. No? And He is faithful. Meaning, kung ano sinabi niya, gagawin niya, meron siya integrity. Yung faithfulness niya. And He is powerful na yung lahat ng pinangako niya ay magagawa niya at may kakayanan siyang gawin. Dahil maraming ito pwedeng mangako pero walang kakayanan. God is loving. Amen. His plan for us is always good. It is always for the better. God is faithful to His promises. No? And He is powerful. Therefore, He is able to accomplish yung mga pangako niya. Sooner or later, dadalhin niya sa lupang pangako yung mga mananampalataya. At sa context na ito ay yung Israel. Yes, they spent 40 years sa wilderness, but remember, wilderness is not God's plan for the Israelites. Hindi rin yung ultimate plan. Yung wilderness is just a process. Dapat yun maikli lang eh. Tumagal dahil sa unbelief. And then the next generation, yung Joshua generation, yun yung nakapasok sa promised land. And sila yung generation na nag-enjoy ng plenty, nag-enjoy ng success. No? So anong gagawin natin? Pagka natanggap natin yung pangako ng Diyos, praise in plenty. No? Praise God in plenty. Sabi ron, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord, your God, for the good land He has given you. At dito mo makikita natin, pag ang Diyos ang naghanda, laging maganda. Amen. No? Ang inihanda ng Diyos ay laging sa kabutihan. Hindi niya inihanda ang isang bagay para sa ating kapigatian. Now, remember that, no? When you have eaten and are satisfied, hindi lang basta makatikim ka o makain ka, kundi satisfied. Di ba? Mahal kasi kumain ka, pero hindi ka satisfied. Maaaring dumaan ka sa buhay mo na, alam niyo yun, yung altanghap, yung kakain ka na isahan, almusal, manalila, nakabulan, altanghap. No? Maaaring dumating sa gano'n. May mga panahon na nadaraan ng mga tao, no? Lalo na sa panahon ng krisis. Altanghap. Pero hindi yun, no? Dito, hindi lamang kumain ka when you have eaten, but naroon yung satisfied. Masatisfied ka. Diba? At ito, ay yung prayer natin, di ba? Pagkatapos ng service, masatisfied tayo. Amen. Ano ba? It's a good land. God is giving you a good land. So what we should do, we praise in plenty. Gratitude is the proper response to God's blessing. Paano tayo magre-response? Gratitude. Pasasalamat. Pagkilala. Lord, you are the source of all blessing. Amen. Anong gagawin natin? We should praise God. No? Patuloy mo yung pagpupuri sa Diyos. Sabi dito, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Dito po, no, makikita natin, parang yung psalmist, nakaharap siya sa salamin, at sinasabi niya, praise the Lord, my soul. No, sinasabihan niya yung kanyang sarili, purihin mo ang Diyos. Inuutusan niya yung kanyang sarili, purihin mo ang Diyos. Dumating pa rin sa panahon na para ba ang hirap magpuri sa Diyos? Dahil sa sitwasyon mo. The Lord, God wants us to praise Him in spite of. To give thanks in all circumstances.
Sa lahat ng panahon, dapat ay nagpupuri tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen. Pag tayo ay nasa will na Diyos, we praise God dahil yung wilderness is just a temporary place. Pagka nasa panahon tayo ng pagsubok, we praise God dahil yung pagsubok o yung testing allows us to improve. Kasi yung testing, nakikita natin kung ano yung kahinaan natin. No, yung purpose ng testing, nakikita natin yung sarili natin. Diba? Dati kasi yung testing ay para may pasa. Kaya pwede mong dayain. Sa school siguro pwede. No? Pero sa buhay hindi. No? Makikita kung sino tayo at ano tayo sa mga panahon na mga extreme. Ano yung mga extreme na yun? Yung ang dami mong problema o ang dami mong pagpapala. Ano ang gagawin mo sa panahon na yun? Na ang dami mong problema o ang dami mong pagpapala. We give thanks in all circumstances. Bakit? Sa panahon ng problema, alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. Sa panahon ng pagpapala, alam natin na siya ang pinagmulan mo. So we give thanks in all circumstances. Hallelujah. Praise in times of plenty. Bakit po? Kasi yung praise kasi, it reminds you. No? Una, kung ikaw ay nasa panahon ng problema, it reminds you, mayroong Diyos na makapangyarihan. Pag ikaw ay nasa panahon ng parang tuloy-tuloy na pagpapala, it reminds you, God brought you there. God is the one who fought your battle. No? At ganyan po yun. Gratitude is the proper response for God's blessing. Because even pag bilang mananampalatayang lumalago, even yung testing, even your battles becomes a blessing. No? Kahapon may kausap kami ni Ivy. Medyo matagal. At isa doon sa realization, nangyayari yun dahil nag-express sila maglingkod sa Panginoon eh. Nung nag-express sila na maglingkod sa Panginoon, doon tumaas yung spiritual battle. Alam niyo po, realidad yung pakikipagdigmang spiritual sa atin. Pero sa pakikipagdigmang spiritual, lagi doon natin tatandaan, walang provision sa pagkalikod. Pagkatingnan natin yung armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, diba? Sandals for readiness, tapos sword. Lahat ng yun ay pangharap. Wala sa likod. Ibig sabihin niya, wala nang kalikuran. Pag nabiling ka sa Panginoon. Amen. And maraming pagkakataon, kaya umaatake yung kaaway dahil hindi tayo umaatake. Kasi nga yung position ng warfare is us moving forward. Once we magkuya-kuya-kuy, and then open tayo sa attack. Tingnan mo natin yan ha. Lahat noong kasuotan sa spiritual warfare, lahat pangharap. At ano pa ang sabi ni Jesus Christ? The gates of hell shall not prevail. You see? Pababain natin sa Tagalog. Ang pintuan, hindi magtatagumpay. Pintuan. Gates. Alam niyo po, pagka ma-realize natin, walang pintuan na umaatake. Pag naupo tayo sa pintuan, ikaw yun! Ang pintuan, binubuksan. Tayo po ang nagbubukas. Yes. Dapat nasa attack mode tayo. Pagka hindi,
kaya tayo, maaari tayong makalimot na we are to take yung promised land. So, pangalawa, the danger of forgetfulness. Bakit napaka-dangerous ang forgetfulness? No? Pag nakalimutan mo na magbayad sa internet dito sa Taiwan, puro na, batong malalaman. Mahirap yun, no? Kunyari, meron kang, kung ikaw ay online o meron kang, pero mo, tinatawagan mo yung yung mister mo, misis mo. Bigyan na wala yung internet mo, baka sabihin, bakit kaya gano'n? Pinatayan ako, di ba? Nag-away pa kayo. Or kung ikaw ay, kung merong online, di ba? Nakalimutan mo. O nakalimutan mo yung kuryente at nawalan ka, tapos panahon ng winter. No? Sabi dito, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. No? Huwag daw mag-fail to observe His command, His laws, and His decrees I'm giving you today. So, ano yun, no? Sinasabi diyan ni Moses, huwag mong kalilimutan. Hindi lamang na meron kang Diyos, kundi ano yung kanyang pinag-uutos. Anong mangyayari pagka nakalimutan mo? Otherwise, when you eat and satisfy, when you build fine houses and settle down, and when your herd and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt and out of the land of slavery. Now, tingnan mo, alam niyo po, pagka ninasaon natin ito, may kita po natin yan kung gaano kabuti ang plano ng Diyos para sa mga Israelita, noong panahon na ito. Hindi lamang sila para makakain, kundi makakain na satisfy. Pangalawa, hindi lamang magkaroon ng bahay, kundi maayos na pamamahay. Okay, di ba? Kaya kung merong nagkakaroon kayo ng design, yung maayos naman po na bahay. Yung kubo na merong 3 kwarto para pag may bumisita. Diba? Perfecting ano? Basta Lord, yung kubo lang, pero may escalator. Bakit? Kasi magsisilyo na ako. Ano ba? Settle down. So dito nakikita natin pinipredict na ng Lord ano yung mangyayari sa iyo. Ang gusto niya, makakain kayo, hindi lang makakain ng katang-aw, but satisfied. Pangalawa, hindi lang magkaroon ng pamamahay, magkaroon ito ng maayos na pamamahay. Sabi niyo bakit? Ito po yung na-observe ko, no? Kaya minsan, yung mga tao, ay yung mga tawag dito self-resettlement, magulo, lagi nag-aaway, alam niyo bakit? Kasi pag didikit-dikitin nyo yung bahay. Tapos, usually di 4, yung dapat na sa is di 4. Tapos ibibigay yun, yung bubong, walang isame. Mas mababa. Naisipin mo yun, tapos mga 3 hanggang 6 yung anak. Tapos ano lang yan, mga 25 square meter. Kung i-imagine nyo yung ganoon, naroon kayo. Tapos sabihin ng mga hindi magkakilala, di ba? Sabihin ng nanay, huwag kayong umalis, matulog kayo. Hindi yung mga bata, parang kinukulong doon, di ba? Ano pa yung maaari? Pag nag-away yung kabila, dinig mo.
Privacy. Yung livable space. Tapos minsan pa, malayo sa trabaho. Tapos ang gagawin nila, i-rebenta yun. At yung may pambili, magagandahin yun. At babalik ulit doon. Tapos bibigyan ulit ng bibigyan. Ano yun yung cycle, no? Kasi kung titignan natin, sabi ron, hindi ka lang magkaroon ng bubong, kundi tiny houses. Livable space. Livable space. Gusto ng Diyos yun. Huwag mo sabihin, Christian lang ako, dapat ganito ako. Hindi, yun na, kaya nga dapat aralin natin at tingnan natin, ano ba yung plano ng Diyos doon sa mga Old Covenant members? They will eat and they will be satisfied, they will have fine houses, hindi grandiose houses, but fine houses, livable spaces, and they will settle down. Meaning, doon kami mamumuhay at magkakaroon ng buhay na ating pamilya. Ano ba? Yung pamumuhay nila, hindi lang para sa kanila. When your herds and flocks grow large. No? Nagdanais ang Diyos na sila ay umunlad sa kanilang kabuhayan. Nais ng Diyos yun. Bakit natin ito sinasabi? Hindi mo kasi maipapanalangin ang isang bagay kung akala mo gusto ng Diyos na ikaw ay maghirap. Nakuha natin. Gusto mo yung makain lang ako at may matulugan. Okay naman yun di ba? Pero how can you be a blessing to others kung ang pangarap mo lamang kumain, matulog, mamatay. Kasi ganito rin. Di ba? May makain, may matulugan. May malagyan. 6 feet below na. Hindi ganun po. Kaya yung pinano ng Diyos. Amen. Ano pa? And your silver and gold increase. And all you have is multiplied. Nice na Diyos yun. Amen. Napaka-materialoso mo naman. Hindi nice na Diyos yun. Bakit? Blessed tayo to become a blessing. Amen. Amen? Amen. Kasi, mauunawaan mo yung plano ng Diyos pagka inaaral mo yung kanyang katotohanan sa kanyang salita. At kung hindi mo, pagkaakala mo ay ang nais ng ang Diyos natin ay napakadamot, hindi ka magpe-pray at hindi ka mag-i-strive. Okay na ako rito. Ano ba? Meron na akong isang pambing. Ginagatasan niyan. Meron na akong gatas, meron sa pambing, meron akong isang inahin na itlog. No? Tumatanda ang pambing, tumatanda. Kapag natin, nais ng Diyos na mag-multiply yung mga yan. No? Pero habang pinagpapala tayo ng Diyos, ang sabi doon, then ang tendency that our hearts will become proud and we may forget God who brought you out of Egypt, of the land of slavery. So the danger of forgetfulness. Prosperity can lead to pride and neglect of God. Yung pagkapilingparan na tayo, maaaring makalimutan natin ang Diyos. Amen. No? Na nagpala sa atin. Prosperity can lead to pride and neglect of God. Forgetting God means forgetting His command and His saving acts.
Sabi ko sa Hosea 13 verse 6, when I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forget. At yun ang minsan mahirap. Kaya ko, sa buhay natin bilang mananampalataya, no, kahit marami ka ng pagkain o pambili ng pagkain, once a year, ano ka ng time to abstain. No? Kung hindi ka makapag-pass ng one whole day, maybe one day, or one meal. Why? Kasi yung bagay na yun, inaalala mo, ang source ng lahat ng ito ay Diyos. Amen. Kasi, tingnan ninyo, di ba, yung panahon ng COVID, sino ang malalakas ng ang immune system? Yung dami nagpa-plastic. Yung nandoon sa kalye. Di ba? Di ba yung taong kaso? Yun yung forced fasting yun. Pero, mas malakas yung immune system. Kasi sa mga 5 times a day, mayroong almusal, merienda, tanghali, merienda, ay aling pa. Kasi ba, kung natulog, tanghali. Di ba? Mahina yung immune system. Kahit sa siyensya ay kino-consider yung fasting as a health benefits. Sabi ron sa Revelations 2:4, yung church na akala niya ay napakaunlad na niya, ano yung problema niya? He had forsaken her first love. She had forsaken her first love. Nakakalunod ang tagumpay, nakakalunod ang pagpapala. Lagi natin tatandaan. Nakakalunod. Kaya nga, yung panambahan, no, ang Israel, lagi sinasabihan ng Panginoon eh. No? Yung ikapitong araw, ikapitong taon, ikapitong taon. No? Lagi silang, ano yun, talagang command din sa kanila na para hindi makalimutan ang Diyos na nagpala sa kanila. Napaka-importante. Dangerous ang makalimot sa Diyos. Ano mo ang naranasan nila? Naranasan nila na sa panahon na nasinain na sa disyerto, nasinain na sa wilderness, ang sabi ron, He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, which is venomous snakes, and scorpions. Now, saan dinaanan ng Lord ang mga Israelites? Hindi sa maganda. Wilderness. Yung wilderness na yun, now remember, mga kapatid, wag mo tayong mag-glorify, wag mo natin i-glorify yung wilderness. No? Yung Israelites, kaya sila nagtagal sa wilderness dahil sa katigasan ng ulo nila. Dahil hindi sa pananalig. Hindi sila naniwala. Tumagal sila doon. Ang wilderness dapat ay maisilan. Pero hindi sila naniwala. No? Naging malakas yung boses ng 10 kaysa sa 2. Kaya umayin na sa Biblia, di ba? Hindi laging nag-work yung democracy. Hindi dahil marami ay totoo. 2 yung naniwala sa promise ni God. Si Joshua at si and they were nakapasok sa promise land. Diba? So, mga kapatid, kung tayo po ay dumaraan sa parang disyerto ng buhay, no?
dumadaan tayo sa mga kulangan o dumadaan tayo sa mga problematic part ng buhay natin. Huwag po tayong tumambay dyan. Daanan lang muna. Tingnan mo natin pa. Sabi dito, He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you so that in the end it might go well with you. Now, ano yung purpose ng wilderness? It's for us to be better. To go well. Yung testing ngayon ay para sa ating kabutihan. Kung tayo po ay nasa panahon ng testing ngayon, hindi tayo nagpapasalamat dahil sa testing. Nagpapasalamat tayo dahil sa intention ng Diyos sa pagdala sa atin o pag-allow nung testing na nangyayari sa atin. Hindi, iba kasi yung, Lord, salamat po sa sakit na ito. Salamat po. Pagka ganun po, huwag ka naman palukto. Pangalawa, huwag ka naman uminom din ng gamot. Kasi pinagpasalamatan mo. God allows us to go through those things so that we might have a personal revelation or knowledge sa pag-ibig niya sa buhay natin. Diba? Nung dumating si Jesus Christ, nung dumating siya, nagpagaling siya. Diba? Kaya hindi natin dapat i-glorify yung sickness. Pero titignan natin yun, na to humble and to test. Sa panahon na walang-wala tayo, no? Lagi kapos. Lord, I'm thanking you dahil kahit sa ganitong panahon, hindi mo pa rin ako pinagkulang. Amen. Then, pray that as God elevate you and your capacity, hindi mo siya kakalimutan. Tingnan mo natin doon. No? Kahit nandoon sila sa disyerto, hindi sila ginutom ng Panginoon. Hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Dumaan lang sila sa disyerto ng mundo. At kung ikaw man ay nasa gitna ng disyerto, magpasalamat ka dahil, hindi dahil sa mainit yung disyerto, hindi dahil sa gipit ka sa disyerto, magpasalamat ka dahil kahit sa gitna niyon, naroon ang katapatan ng Diyos at hindi ka pinagkukulang. Amen. Nagpapasalamat ka dahil iyon ay time of testing, meaning may katapusan. May katapusan yung desert, may katapusan yung wilderness experience. And God will provide even in the midst of wilderness. Nakuha natin, magkaiba kasi yun eh. No? Magkaiba kasi yung salamat dito, tapos pero gusto mo lang magpasalamat, pero parang kasi mga kasiwakan na salamat dito, nagigil ako ng ng tuyo, hindi na sa Pilipinas. Tapos nabili ko na sa tayo, pagkatuyo, nag-aaway na tayo, nag-aagawan. Parang biglang bumangon. Nung nasa Pilipinas ka, parang kayo. Diba? Bakit kaya sa akin? Kasi alam mo na, naranasan mo yun nung nasa wilderness ka. Ngayon, wala ka na sa wilderness, nagbibigay ng alaala sa iyo. Dati, wala kang magawa dahil yun lang. Ngayon, may option ka pumunta sa KFC, pero pipiliin mo yung di ba? Dahil nakita mo, mas maganda siyang option. May mga bagay na bumabalik sa iyo. Hindi lamang yung lasa. Nakikita mo yung pagkakaiba. That God brought you
you out from the wilderness. At yung bagay na yun na dati maaaring inaayaw mo, ay nagpapaalala sa iyo, wala na ako doon. May option na ako ngayon. So yung God's provision in the wilderness, that God sustained Israel with water from the rock and manna from heaven. No? Ang sabi doon sa Exodus 16 verse 4, I will rain down bread from heaven for you. Still, sa panahon na tayo po ay nasa wilderness, huwag mo natin tignan yung maliit na provision ng Lord na hindi yung galing kay Lord. Still, is a bread from heaven to sustain us habang tayo ay nasa wilderness. At yung sinasabi ng Lord, my God will meet all your needs, no? According to the riches of His glory in Christ Jesus. Kaya babalik tayo, lahat naman talaga ay pinrovide ng Lord. Paano pinrovide ng Lord ang mga Israelite during the wilderness? Yung damit nila, sampales. Diba? Ngayon, ang damit mo, dalawang maleta. Ang dami mo lang pinadala, balik sa Pilipinas, di ka pa niya ubusan mo dami. At nakikita mo, nag-provide talaga ang Lord. Amen. Trials were meant to humble and prepare us for blessing. Lagi natin tatandaan yung mga trials natin, mga hardship natin, piniprepare lang tayo ng Diyos sa pagpapala para hindi tayo makalimot. Nais ng Diyos tayo sa pagpalain eh. Pagkakakala mo na ko, ang Diyos, Lord, nasa langit naman na yung ano ko eh, ikaw na makakaaraw yan. Okay naman yun eh, di ba? Spiritual talaga yun. Bakit di ka mag-pray pupunta na agad? Gusto yung kalimahan ko sa langit. Bahay ko sa langit na nawag. Spiritual yun. Pero wala pa akong narinig na nagsasabi ng gano'n na sinabi, Lord, gusto ko na pupunta dyan. Diba? In His time. Kasi nais ng Diyos na habang narinig. Kasi ang Israel, pinili ng Diyos para maging patotoo sa mga bansa. Ganon din ikaw, kapatid. Ikaw ay maging patotoo sa mga tao na nakakakilala sa iyo. Amen. Nag-iipon ka sa langit, pero namuhay ka dito sa lupa. Hindi mo yun magkalaban. Dahil habang namuhay ka dito sa lupa, yung kaharian ng Diyos, ay babahagi mo. God provides in the wilderness, God sustains us to prepare us for His blessing. To prepare you for His blessing. Okay. Bakit po? Kasi doon po natin na ipapakita sino ba talaga ang source ng wealth, the true source of wealth. Diba? Kung tayo po ay kasi tayo mga Pilipino tayo, no? Lalo na yung mga 70s, 80s, 90s. Yung mga pelikula, no? Pagkamayaman ka, pagkabila ka. Pagka nakatira ka sa tabing Reyes, bida ka. Kaya ngayon, ang problema ang gobyerno, dahil nakatira sa tabing ng Reyes. Tingnan mo dito sa tayo, wala nakatira doon sa tabing ng Reyes. Walang problema, di ba? Walang gaanong sasagasaan. Alam niyo bakit? Ang tawag doon, poverty porn.
in-embrace ng Pilipino ang pagiging mahirap. Eh, ganun nga tayo pinalaki ng Kastila eh. Tayo ay Indio, mga trabahador, pinag-aral pa rin para maging trabahador, mamuhay ng trabahador, mamuhay ng alita. Mamuhay katulad ng mga Israelita sa panahon ng Egypt. Pero inalis ng Diyos ang mga Israelita sa slavery, nilagay sa lupang pangako upang sila mismo ay magmay-ari ng kanilang sakahan. Kasi kung hindi sila nagmamay-ari ng sakahan, ang sasabihin doon, pag dumami na ang inyong pinaalagaang baka, pag dumami na ang pinaalagaang baka, hindi. Ang sinasabi doon, pag dumami na ang inyong alagang baka. At hindi rin sinabi doon, pag lumaki na yung sweldo, ang sinabi doon, pag dumami na ang yung silver at yung gold, at nag-multiply ang inyong ari-arian. Nakuha natin. Amen. Yung pag-alis doon sa pagkaalipin ay upang sila ay maging tagapag-may-ari noong lupang pangako. At kung mawawala tayo doon sa bondage ng slavery, di ba? Kasi bida ko pag ako ay nasa pitong hatang. Kaya ewan ko yung hindi na ako updated ngayon, pero bata ko, di ba? Ano ang mga yagit? Para ikaw ay maging righteous person, dapat ikaw ay yagit. Hindi, kaya ikaw, pag nakikita mo na ikaw ay parang yagit na ako. Virtuous ako. Hindi mo alam, niyayakap mo na yun. Gusto mo na yung buhay ihipto. Eh, gusto ng Diyos, alisin ka ron, pagpalain ka at naging kang pagpapala. Nakuha ko natin. Ewan ko ngayon, hindi na ako nanonood eh. Hindi na ako nanonood ng mga news. Kala niyo, pati yung yung mga tungkol sa ano kasi baka mga baka mo na pastor ko lang. Bagamat nagawa ko yung bishop kung yun mo na kasi yung sabi hindi na doon. Kawawa naman sa anyway, tinanong natin, sino po ba yung true source of wealth? Sabi ko sa verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Pagka ikaw na ay pinagpala, maaari mo raw maisip na ang mga bagay na yun ay dahil sa sigpametya ka. Diba? Sigpametya ka, di ba? Pinakamayamang tao sa Pilipinas, sabi, sigpametya ka. Di ba? Totoo lang, dahil mong nakilalang construction worker at may mga nakilala akong farmer, talagang napaka-safe ka, napaka-tiyaga. Ito, tingnan mo natin na, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant, which is sworn to your forefathers as it is today. Sino ang nagbigay ng ability? God. Hindi ability to live. Hindi ability to makakain lang sa isang araw. Hindi ability para maging isang kahit isang tuka.
ability to produce wealth. Amen. At paano yun? Dinescribe, di ba? You eat and satisfied. Kumakain ka at you are satisfied. Pangalawa, ano? Fine houses. Fine houses. Meaning, livable space. Alam niyo ba napaka-importante ng livable space? Kunyari, ganito ka yung bahay niyo, di ba? Tapos, isipin nyo na, tapos anin yung anak niyo? Tapos bata pa kayo? Walang clean-minded? May privacy kaya kayo? Madadagdagan pa kaya yung ani? Pangalawa, paano yung pagkakaaral? Makakalabihan. Tapos nagluluto si nanay. Tapos pagka may problema si tatay at si nanay, saan mag-usap? Nasiha? Plano ng Diyos tayo magkaroon tayo ng fine houses. Hindi man mentioned, but livable spaces. Kaya doon sa maraming nag-aaway. Maraming nag-aaway doon sa... Kasi nakapag-minister kami doon eh. Pabahay, sa ano. Minsan nga nung may after service biglang nagputukan eh. Bakit? Kasi hindi na, nasasama na siya sa mukha nila. Sa labas kong galing kakatayan na ano. Minsan, pati yung niluluto, amoy, hindi livable space. Kahit sa architecture, pinag-aaralan yung sukat ng livable space kung ilang tao ang pwedeng mabuhay sa espasyo. Yes. Bakit po? Kasi pag hindi, yung nakaka-affect, kahit yung spaces natin nakaka-affect o sa ating temperament. At nais ng Diyos na mamuhay tayo na may spaces. Amen. To produce wealth. Importante yung mga kapatid. Huwag natin i-embrace yung pinalaki sa atin ng mga bansa na nag-conquer sa atin. Pero, sinasabi ko, okay lang kayo, ganyan, okay lang kayo, ganyan. Tapos sila nakatira saan? Sa walled cities. Diba? Pagka napunta kayo sa Manila, nakita ninyo yung Intramuros, palatandaan yan kung gaano ka-secured, ka-safe, ka-wealthy yung mga tao na nag-alipin sa Pilipino. At nais ng Diyos na alisin tayo sa pagka-alipin. Kaya ngayon, maraming Pilipino, alipin pa rin yung mentalidad. God wants us to produce wealth. Sabihin mo, God wants me to produce. Kasi He is the one who gives the ability, bigyan ka ng abilidad. Habang niyayakap yung, kasi ano man yung yakapin mo, ipaglalaban mo yun eh. Diba? Alam ko yun eh, kasi pagka umuwi ako, yung backpack ko ay yung front pack. Niyayakap mo eh, di ba? Mga kapatid, nawa makita natin that God is the true source of wealth. Ano yung false belief? My power produced this wealth. My power. Ang true belief,
God gives the ability to produce wealth and confirm His covenant. God gives ability. God gives the capacity. God opens doors. Diba? And James 1:17 said, every good and perfect gift is from above. And He is able to bless us. Not just bless us, but bless us abundantly. Amen. Bagamat ilan sa atin, nakita natin yun, dapat bundat, bundat. So, ito po yung mga takeaway natin. First, remember God. Remember God, that prosperity is a test. Will we praise God or will we forget Him when in times of prosperity? It's a test. Prosperity is a test. That we should remember God in plenty, not just in need. Mas maging prayerful po tayo pagka ang testing na natin ay hindi na yung testing ng need, kundi testing ng plenty. Dahil parehong testing yun. Yung extremities na yun ay parehong test. Because it shows kung ano yung character natin. Yung money will only amplify who we are. Amplify yung ating character. Pag maramot ka, nung 5 pa lang yung pera mo, pagkas 5 million na yun, maramot ka pa rin. Pagka generous ka pa rin. No? Amen. So in times of success, let us stay humble, let us stay grateful, and let us take yung covenant ni God. It is He who empowers us. It is He who gave us the ability to gain wealth. So remembering that is the key to true gratitude and covenant faithfulness. Magiging true tayo, magiging grateful tayo dahil sa ginawa ng Diyos. Amen. Remember God. Abundance is a gift, not our achievement. Kasi kung hindi yung gift, lahat ng may sipag at tiyaga, motivate ka natin. Pero hindi. It's a gift. When we forget Him, pride takes root. When we remember Him, His covenant remains alive in us. Amen. When we remember Him, alam natin, it is His grace. It is His love. It is His capacity, His ability. So, 4 na bagay, tandaan po natin, gratitude guards against pride. Mapagpasalamat po tayo. Amen. Sa pagising natin sa umaga, bago tayo kumain, bago matulog, pagpapasalamat. Yes. Makatapos na, may natapos kang nagawa, pagpapasalamat. At kung nasa 50s ka, na, paano ako? Pagka ako ay umaagad sa gana, ipapagod sa lamo na nakakatawa na natin. Nakakatawa na natin. Lord, nakakatawa. Yung nakakapagdalag ka ng isang kilometro, magkasalamat. Ang hindi natin. Yung pinagpapawisan ka, magpasalamat ka dahil sa Pilipinas, maraming may CKD, hindi na pinagpapawisan. Prosperity is a test of faithfulness. Pag pinagpala tayo sa test, testing tayo ng Number 3 is God is the source of every blessing. Amen. Kung paano ka pagpapalain ng Diyos, pamamaraan niya. Huwag mo natin i-judge ang ibang tao dahil pinagpala sila. Nasa testing sila. Pag-pray natin, pasalamatan natin sila, huwag natin silang kaigitan.
kahit yung sa panahon ng testing, yung prosperity na yan, they are in the midst of testing. Remembering God keep us humble and covenant minded. Let us always remember that. Let us pray. Father, we praise you and we honor you. Help us to remember you sa lahat ng panahon at lalo na sa panahon ng testing ng prosperity. In Jesus' name. Amen. Parang yung buhay natin same lang din ng mga Israelites, na cycle na parang down ka, tapos biglang ang up ni Lord, tapos steady, tapos nagpa-prosper ka, then you forget that all the blessings comes from the Lord. And then, meron mga consequences, and then crumble, cry, and then again, repeat, diba? So, it's a good reminder for us na hindi natin dapat makalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Because the God that keeps us humble and that He gives His promises. Huwag po tayong tumambay sa awa-aw. Reverse po yun. Yeah, wow. Sa awa-aw. Tapos, maniniwala po tayo ng direksyon ng Panginoon sa buhay natin, na ito ang buhay natin. So, mula noon hanggang mapakailanman, nagkila ang kapapatan ng Panginoon. Amen.
Okay, lalapit po tayo sa communion. So, sa loob ng halos 2,000 tao, halos na. Communion ay na-practice ng church. We use bread as symbol for Jesus' body, and the grapes as symbol for the blood of Christ. Basahin ko lamang po yung 1 Corinthians 11:23-26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nagabi siya ipagkaluto ay lumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Kaya aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pero hindi paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinabi, "Ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito, tuwing kayo ay iinom ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing inin ninyo ang tinapay nito at inuman ng kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Mga kapatid, pagkain ng bread, ng communion bread, ay hindi lamang isang bagay na seremonya, kundi ito ay pagpapasalamat. Pagpapasalamat na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya ang pinakamalaking regalo matatanggap natin, ang Panginoon Jesus. Sa pag-inom natin ng kopa ng bagong tipan, ito'y pagpapasalamat din na tayo ng mga makasalanan ay pinatawad. At ngayon, lilinis tayo ng dugo ni Jesus at makakapasok sa trono ng kanyang kahabagan. Ito po ang mabuting balita. At gagawin natin ito hanggang siya ay bumalik o tayo ay bumalik sa Panginoon. Tayo po'y panandalian magpasalamat. Panginoon, salamat po. Kami pinili mo, kami iningatan niyo, kami iyong minahal. Salamat sa pagkakaloob ng iyong anak na si Jesus. Upang kami makasalanan ay maligtas. Linisin mula sa aming karumihan. Tawagin mga anak ninyo sa aming pagkalit ng tinapay at pinom ng kopal bagong tipan. Patuloy kami magpapasalamat.
Sabay-sabay po natin kayo ng